The spate of violence that has occurred since Sunday, simula pa po ng linggo, ay kabaha-bahala po dahil 6 na buhay na po ng sundalo natin ang naapektuhan. Na nag-iwan ng mga ulila at mga mahal sa buhay na nagdadalang mati sa kasalukuyan. Ang una pong pagkakataon ng pagtambang sa ating mga tauhan ay nangyari po sa norte. At may 2 po tayong sundalo na papunta sa isang meeting sa DNR upang makibahagi sa isang reforestation drive upang mapunuli ng bundok ang ating denuded forest sa lugar na yun. Tinampangan po sila, initially namatay po ang isa at nabawian po ng buhay ang pangalawang sundalo. Pawang wala po silang dalang armas. Ang pangalawang insidente po ay nangyari sa Maymanay, sa Davao. At isang opisyal po na tumutugon sa lehitimong panawagan ng tulong ng taong bayan dahil may mga armadong grupo sa kanilang lugar, ang napatay. Ang pangatlong insidente po ay itong kamakailan lang na discovering 3 katawan na naaagnas na po sa may lugar ng Bukidnon. Unang paksa po yan ay naging missing po sila dahil sila po ay dapat pupunta sa bayan. Sila po ay nakasibilyan. In fact, naka-shorts lang po yung mga tauhan na ito. At wala po silang dalang armas na mahaba at hindi po sila nagsasagawa ng anumang lehitimong operasyon ng militar. At maaari, may dala po silang short firearms bilang protection dahil pinakailangan po nila. Pero ang aming pong nakuha na report at narito po sa akin ang report ng kapulisan ng lugar na yan kung saan nagsasaad kung paano nangyari ito. Pero ang amin pong ikinalulungkot dito ay yung karumang-duman na paggamit ng excessive force. Ito pong mga tauhan na to ay nagtamo ng ang isa pong sundalo ay nagtamo ng 27 tama ng bala. Ang isa ay 24. Ang isa naman ay, kung hindi ako nagkakamali, 26 na bala. At karamihan po ng bala na na-recover ay nasa paligid lang ng katawan nila. So nagpapahiwatig po ito na maaaring nanggigigil ang mga salarin na nagsagawa ng pagpatay at tinayuan lang nila sa ibabaw ng mga katawan ng mga sundalo itong mga tauhan namin. Maaaring sila'y patay na o nag-aagaw buhay at tinapos ang kanilang buhay. This excessive use of force was unwarranted, and it is clearly a violation of the rights of these individuals. In the rules of war, this is not acceptable, and we condemn this and are saddened by these developments on the ground. All of these things that have been happening in the past few days since Sunday is a very disturbing incident. Nakakabahala po talaga. Kaya nga po ang ating pamahalaan at ang ating pong panel sa GRP at ang ating pong hukbo ay patuloy na isinusulong ang joint declaration ng ceasefire. Dahil sa joint declaration po, pag nalagdaan po ito at napagkasunduan, magkakaroon po tayo ng agreement kung saan mag-a-agree tayo sa definition ng ano ang mga nilalabag na itutunin o anumang mga bagay na pwede nating sabihin na violation. So may common understanding. At dahil dyan, maaari tayo maglagay ng isang mekanismo at third-party members na siyang magmamonitor kung saan pwede natin gawing accountable ang bawat body. Pero sa unilateral declaration, wala po yan. Kaya ano man pong sabihin nila na paglabag ay walang magiging kasihan. Kaya nga po kami ngayon hanggang sa kasalukuyan ay patuloy nating inuurong itong maaaring maging magandang produkto na manggaling sa ating usaping pangkapayapaan.
Dahil sa pamamagitan nito, mas magiging maayos ang pagpapatupad ng isang ceasefire. Kaya, binabato po namin sa Kapinampangan na pag-isipan po sana itong mabuti. Dahil sa armed forces nyo, sa hukbong sandatahan nyo, ang tunay na hukbong sandatahan ng Pilipinas, ang may lehitimong basihan sa saligang batas na protektahan ang bawat mamamayan ng kapulungan nito. Mayroon din po kami tungkulin na tulungan ng pulis sa pagpapatupad ng rule of law ng ating mga batas at alituntunin. At hindi po natin tinatatipuran yan, kaya nagkakaroon ng tinatawag na suporta sa pulis o sa law enforcement operation. Yung ibinabato po sa amin na paglabag daw noong nagkaroon ng isang operasyon ng pulis sa Makilala, ay sinasabi nilang naging ugat na nagsindi ng sunod-sunod na violenting ginawa nila. Sinasabi ko na mali po kayo dahil nakasaad po sa lahat ng report ng pulis na maliwanag may isang lehitimong business enterprise na pinagkatiwalaan na magsagawa ng mga development projects na nag-complain sa pulis na sila ay kinukutongan o kinikikilan ng mga armadong tao. Kaya bilang pag-responde, nagpunta po ang pulis doon at sa pag-akala nila at pag-iisip nilang malaking pwersa itong haharapin nila, tumawag po sila ng tulong sa sundalo na naroon. At ginampanan po natin ang ating tungkulin na suportahan sila. Yun po ang tunay na ugat na yan. At hindi po kami nag-iusad ng anumang agresibong aktibidades o operasyon laban sa anumang grupo sa paniniwalang masasamang loob ito na nangingikil sa isang lehitimong development business. Yan lang po ang aming naisilahan at sana po ang aming patuloy na paghimok sa ating mga kapatid sa kabila ay kanilang konsiderahin ng seryoso. Nang sa ganon, ang namayakbang na katahimikan simula Agosto matapos na nagkaroon tayo ng unilateral declaration ay muling mabuhay at ang ating pagtitiwala sa isa't isa ay matuloy at maayos itong usapin ito. Ang aming pumensahe, hindi po maganda na ang kapwa Pilipino ang nag-aaway. Importante po sa ating hukbo ang buhay ng bawat Pilipino, sundalo man